Okay, magandang umaga po, magandang buhay at magandang araw sa lahat ng mga kababayan nating OFW sa buong mundo at lalong-lalo na po dito sa Middle East. Today is August 4, kakarating ko lang po kahapon dito po sa UAE from Philippines via Qatar Airways. So sa NAIA Terminal 3 po tayo lumabas ng Pilipinas kasama ang pamilya. Okay, gusto ko lang po i-share sa inyo kung ano po yung nangyari sa atin sa biyahe from NAIA Terminal 3, kung ano-ano po yung mga requirements na hinanap po sa atin. Okay, para at least magkaroon po kayo ng idea base po sa aking experience. So, una po, of course, unang requirement, 72 hours bago po tayo lumipad, ay kumuha na po tayo ng e-travel. So, ito po yung isa sa mga inuna ko pong gawin. Okay, e-travel has to be done 72 hours at least, no, bago po kayo lumipad. And then, second day, of course, ihanda po ang inyong valid passport kasi yan po ang isa sa mga hiningi sa akin. Okay, valid passport means 6 months at least valid ang inyong pasaporte. Okay? Next, of course, kung nakapag-online check-in na kayo, so meron na kayong boarding pass na nakalagay po sa inyong cellphone. Okay? Mas maganda naka-screenshot para hindi na kayo ma-hassle pa. Or pinakamaganda pa rin ang printed. Ayan. And, of course, ang inyong OEC. Ayan. Sa lahat po namang OFWs palabas po ng Pilipinas, na trabahante, OFW po OFW, kailangan po natin ng OEC. Okay, OEC or Overseas Employment Certificate. Yan po ang hinanap sa akin sa airport, dyan po sa NAIA Terminal 3. It's OEC. But here's the catch. Okay, hindi po kailangan ng digital copy. Kasi yan po ang aking pinakita, digital copy ng aking OEC. Tiningnan nila, pero kailangan pa rin ng printed copy o yung hard copy po ng OEC. So, ang pinakapayo ko po dito, magpa-print ng at least siguro mga 3 kopya or more if you want, no? Para hindi na po hassle. Kasi ako po hindi po ako nag-print ng OEC. Pero wag po kayo mag-alala kasi doon po sa check-in luggage counter, okay, may mga designated printing area para magpa-print po ng OEC. Okay? Para magpa-print po ng OEC. So, pinakamainam pa din na magpa-print po ng OEC. Okay? Para wala na pong hassle, wala na pong problema. Alright? Mura lang naman magpa-print eh. Doon naman sa NAIA Terminal 3, I think nasa 25 or 20 pesos lang naman ang print. So, wag po kayong mag-alala kahit wala kayong printed copy ng OEC. Meron po kayo mapagpa-print doon. Okay? But again po, para mas iwas aberya at hassle, okay, paulit-ulit ko po sasabihin, printed copy po ng OEC ang dapat na dalhin niyo po pagdating po ng airport. Okay? Next is of course ang inyong residence ID. Kung kayo po ay taga Emirates, ihanda po ang Emirates ID. Hinahanap din po yan, hindi lang po sa check-in luggage counter, pati na rin po of course sa immigration. Okay, sa immigration. Okay? For some reason, yung iba naman hindi naman hinahanap yung residence ID, passport lang. So, of course, kailangan talaga dala-dala natin yan, especially pag pabalik tayo ng bansang pinagkatrabahuan natin. Para sa mga taga-Saudi, of course, ikama. Okay? Ikama po yung dadalhin nyo, of course. At syempre, hindi naman natin yan pwedeng iwanan kahit saan-saan. Part na po yan ng ating personal belongings, ang ating ikama o ating residence ID. So to cut it short, naging smooth naman yung biyahe natin. Nakita ko lang kasi maraming tayong mga kaibigan vloggers, social media influencers from Middle East, no, comparing or dinidiscuss ang OFW pass. Okay, para sa akin po, sa aking experience, hindi naman po hinanap ang OFW pass. At nag-research din naman po tayo kung ano-ano po ba talaga yung tinatanggap or hinahanap sa airport. Wala naman pong lumabas na OFW pass paalis po ng Pilipinas. And this is again based on my experience. Okay? So, kung tatanungin niyo po ako, pinaka-safe ang Overseas Employment Certificate or ang OEC as compared sa OFW pass. So, kung may OFW pass man kayo, make sure na meron kayong OEC. Okay? Kasi kung
may OEC kayo, kahit wala kayong OFW pass, makakalabas kayo. Pero kung may OFW pass kayo at wala kayong OEC, for sure, hindi kayo makakaalis. For sure yan. Okay? So, ingat po kayo mga kababayan at see you next vlog. Thank you po. God bless.